Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatian ito ay lumilipas. Paano hindi lalo magkakaroon ng kaluwalhatian? Ang pangangasiwa ng Espiritu. Nakita niyo po yung naka-highlight ng mga priest. Meron pong dalawang binabanggit sa Apostol Pablo ng pangangasiwa. Dalawang pangangasiwa. Una yung pangangasiwa ng kamatayan at yung pangangasiwa ng Espiritu. So sila po bilang ministro ng bagong tipan, no? Silang mga apostol. Sila yung ministro, no? Hindi ng titik, hindi ng Espiritu, ay kundi ng Espiritu. No? Sapagkat ang titik ay pumapatid at dapat ang Espiritu na nagbibigay ng buhay. So bigyan natin ng comparison ng illustration. Yung dalawang tinabanggit na pangangasiwa or ministration. Una, yung ministration of death. Nabasa po natin. Ito po'y nasusulat at nakaukit sa mga bato. Ito pong ministration of death ay, ang sabi, nasusulat at nakaukit sa mga bato. At sila bilang ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay. Ano po ibig sabihin? Ang titik ay pumapatay. Kung titignan po natin yung history ng mga kautusan ni Moises, meron po akong nilagay na verse na subukan niyo pong sa panahon po ni Moises, subukan niyo pong huwag ipangilin ang Saba. Ano parusa? Ikukulong po ba? Hindi po walang pagsala, papatay yung nakalagay sa Bible. Subukan nga po natin sa Exodo, basahin nga po natin ang nangyayari. Exodo chapter 31, verse 14. Ganito po ating mababasa. Inyong ipangingilin ang Sabat na, sapagkat yaoy tangilin sa inyo. Bawat lumalapastangan ay walang pagsalang papatayin, sapagkat sino mang gumagawa ng anumang gawa na sa araw na yaon, ay ihihiwalay ang tao yaon sa kaniyang bayan. So hindi po kulong ang kaparusahan kapag lumabag sa kautusan. Walang pagsalang papatayin. Subukan mong manungayaw sa iyong mga ama't ina. Subukan mong hindi i-disrespect ang iyong mga magulang. Ano ang parusa? Kapatayan din. Sapagkat yun yung titik Yun yung implementation ng kautusan nila. Yun ang nakasulat Yun ang kautusan ng Diyos Lumabag ka sa kautusan, anong parusa? Ikukulong ka? Hindi Kamatayan ng parusa. Kaya, ang sabi niya po sa Pablo, kami ministro ng bagong tipan na hindi ng titik sapagkat ang titik ay pumapatay. Yun ang nakasulat Para kung sa panahon natin ngayon, bigay tayo ng example. Dati po meron tayong death penalty, Yung panahon po yung era pa. So, halimbawa, ako yung nakaduting pulis, Tapos nahatulan ng death penalty nga yung kriminal. Ako yung nagsagawa para pamatay siya, sangayon sa batas. Hindi naman lumalabas na ako yung pumatay sa kanya, kundi yung batas, na umiiral yung batas o yung justisya ng panahon na yun. Sapagkat yun yung kautusan, yun yung nasusulat sa mga batas, na siya'y papatayin pag lumabag siya sa ganitong kautusan. Yun ang titik Yun ang implementasyon, yun ang execution ng batas ng panahon po ni Moises. Kaya, kung paano ang titik ay pumapatay, kami ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Mamaya, tatalakayin naman natin kung paano ang Espiritu naman ay nagbibigay buhay. Kung paano ang mukha ni Moises nagkaroon ng kaluwalhatian, hindi sila makatitik sa mukha ni Moises. But, this glory, sinabanggit natin ito na yung kaluwalhatian sa pangangasiwa ng kamatayan, kung paano nagkaroon ng kaluwalhatian, paano hindi magkakaroon ng lalong
Kaluwalhatian, yung pangangasiwa ng Espiritu. No? Yun yung pagkakaiba po nila. No? Yung kaluwalhatian po ng pangangasiwa ng kamatayan, lumilipas. Yun po yung sinasabi. Ngayon, sa ministration of spirit, para po maipagkumpara natin. Nabasa po natin, no, na ang bagong tipan, nasusulat na ngayon at nakaukit sa puso. Kung paano ang luma o unang tipan ay nakasulat sa mga bato, ito naman ay isusulat ng Diyos sa mga puso. Spirit gives life. No? Paano po ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay? May mababasa po tayo sa aklat ng 1. Sa John chapter 6. Verse 63, yun po ang talata. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ito po ang nagsasalita po dito ay ang Panginoong Jesucristo. Ang konteksto po ng kanyang pinangangaral, siya ang tinapay ng buhay. Kung sino mang kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo, eh hindi na makakaranas pa ng gutom. At siya ay mabubuhay, magpakailan. Na kung paano siya ay nabubuhay dahil sa Ama, eh kayo rin naman na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, na nabubuhay dahil sa akin. Sabi niya, itong mga salitang binabanggit ko sa inyo, salitang sinasalita ko sa inyo, ito'y pawang Espiritu at pawang buhay. Kung paano tayo sumusunod sa kanyang kalooban, ang patutunguhan po ng ating gagawin, yung buhay, yung kaligtasan. Yun po ang ipinangangaral ng mga apostol ng Panginoong Jesucristo. Na kung paano ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Kaya kung ipagpapatuloy po natin ang spiritual na buhay natin, nabubuhay pa tayo sa spiritual, sa pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoong Jesus, ang katutunguhan po natin ay buhay. Yun po yung aral na sinasabi po ng Panginoon sa Kristo. At kung paano ang pangangasiwa ng kamatayan ay nangyaring may kaluwalhatian. Sa 2 Corinthians, hindi ko na po na ilagay yung 2 Corinthians chapter 3 verse 9. Kaya babasahin ko po sa inyo kung paano naging mas maluwalhati ang pangangasiwa ng Espiritu. Sa verse 9, sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pangang higit sa sagana, sa kaluwalhatian ang pangangasiwa ukol sa katuwiran. No? Ukol sa katuwiran din po ang tawag sa pangangasiwa ng Espiritu. So ito po yung pagkakaiba. So malinaw na po siguro sa ating mga kaisipan kung ano yung gagawin ng Diyos na bagong pakikipagtipan. Yan po yung pinagkaiba. Yung unang tipan, ministration of death, at yung ministration of spirit. Ngayon, hindi pa po nasasagot yung tanong na ano po bang ibig sabihin ng Diyos kung sinabi niya, I will put those into their mind and write them in their hearts. Hindi pa po natin yan nasasagot. Kaya basahin po natin yung nasa Ikalawang Korinto, chapter 3, verse 2. Nasa parehas po pa ng aklat. Aakyat lang po tayo ng basa. No? Bago po sinabi yung nasa verse 6 to 8, ito po yung sinasabi sa verse 2. Kayo ay ang aming sulat, sabi ng apostol na si Pablo, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng mga tao. So, ang kakaibang sulat po ito. Sapagkat ang sulat na ito, umikilos, gumagalaw at sumusunod. Sabi niya, kayo ang aming mga sulat, sabi ng apostol na si Pablo. Tuloy natin yung basa, mas binigyan niya pa ng din ito.